Okay. Yan. Good afternoon mga kamukila. Nandito tayo sa Tagum Project. Pero hanggang kalahating araw lang ako dito. Kasi pupuntahan ko yung magre-rescue tayo ng grinder doon. Isa lang kasi yung grinder na naiwan ko doon tapos nasira. Nagta-tiles doon sa pinakalababo. At the same time gusto ko din supervise mga kamukila. Umpisa na kasi yung pagta-tiles. Although pinuntahan ko kaninang umaga, kanina ko pa nalalaman na sira yung grinder nila. So ngayon magre-rescue tayo ng grinder doon, no. Ito yung isa sa malimit na mangyayari, no, sa site. Kasi siyempre contractor tayo, pagka mga power tools sa atin na yan, no. Sa mga kasama natin sa trabaho, yung kanila lang mga gamit, skwala, yung mga basic tools lang mga kamukila na pangangailangan sa kanilang mga skill na trabaho. So hahatidan natin ng grinder ngayon. Pero bago tayo maghahatid ng grinder, muna tayo, update muna tayo dito, no, Tagum Project. Okay, ito na, no, mga kamukil. So kahapon, ito yung trabaho ko. Dapat sana ngayon matatapos ko na itong paggagater na to. Pero ganyan talaga yung mga pagkakataon. Meron pumabor, meron ding hindi. Tulad ngayon, magre-rescue tayo ng grinder, no. Ayan, marami kasing grinder. Ang plano ko, bibili sana doon. Ang iniisip ko din, tambak na yung grinder ko dito eh. May 4 na grinder dito na hindi na nagagamit. So dadalhin ko na lang doon. Sayang pa yung ibibili. Mabibili pa natin o masasahod pa natin sa ating mga kasama sa trabaho yung ibibili na yun. Okay? So ngayon, natigil ako hanggang 2 oras lang ako dito. So sa loob ng 2 oras mga kamukil, ito yung tinapos ko. Yan. Mula dito kasi kahapon may nakabit dito ng dalawa eh. Dito ako nag-uumpisa sa loob ng 2 oras yan. Pagkakabit ng pasya cover, tsaka yan downspout na yan. Tapos papunta doon. So stop muna to dito mga kamukil. Hanggang dito lang muna. Kasi mangyayari dito, itong bubong na to gusto ni Cliente mapaangat pa kung pwede. O ganito yung senaryo niya mga kamungkil, oh. Ayan. O gusto ni Cliente mapaangat tong bubong na to. So ang naabot sa isipan ko, pwede siyang ipaangat. Ayan, oh. Diba, pwede siyang ipaangat. Kasi yung pagkabanat dati, ayan, oh, 2 drop yung ginagawa nila sa ceiling nila. Kaya ang nangyayari, itong roping na to, sinunod na lang yung level ng kanilang ceiling dyan. Ngayon ipapaangat natin yan. Sisirain natin yung mga ceiling joist na yan, yung mga framing, pati yung fascia board, mawawala na yan. Wala nang gutter dyan. Hahanapin lang natin yung pinaka parlina dyan. Bababa lang tayo dito. Halimbawa parlina nila 3x3 o 2x3 ang gamit nila dyan. So nasa baba tayo, hindi tayo sa top magsusuntok sa baba, no? Magdra-drop lang tayo ng konti para maganda din tingnan doon sa pinaka fascia board, no? Mula sa pinaka top down lang tayo ng 3 inches. Diyan natin isusuntok yung magiging rafter natin papunta doon. Dito aangat din tayo dito, itong poste na to, no? Syempre, pero yung iaangat natin diyan, hindi na tayo magbubuhos diyan. Diretsong pile lang. 2 patong lang kasi yan dito eh, kaya diretso pile na. Pero itutuloy pa rin natin yung bakal na yan. Okay, so ito yung kakantuhan ko. Medyo mag-click-clibi tayo papunta doon. O abangan nyo rin yan kung paano ko didiskartehan yan. So yung ating pagpa-plastering bukas mga kamukil, asahan na natin makakita na tayo ng pintuan dito. Yan, sa 5 kwarto na to. Pag malagyan na to ng pintuan, kompleto na sa pintuan, saka ko paggaganahin yung electrical dito, no? At least pwede nang magamit, no, ni kliyente. So yung pinakakulang na lang dito, ito na lang pagpapasukat ni kliyente ng salamin. So sa mga salamin installer dyan, PM kayo baka sakaling kaya ni kliyente yung presyo nyo. Ayan, ayan, may re-recommend ako kay kliyente ko. Mag-PM din kayo, baka sakaling kayo yung magustuhan nya, no? Ayan, ilang 10 bintana to mga kamukil na 70 by 120, no, yung layout namin dyan. Okay, dito sa kabila din, yan, dito sa kabila yung mga kasama natin, kanya-kanya ng luto ng pagkain. Yan, mamaya hangyo ko sa inyo anya, Jeb, mga helper, katong nagluto diri, hinluan na to diri dapita, kay mura ulod na kay tanawon mga basura, koy friends, hangyo lang ko para mahinlo ni diri kay ato amang gyapon eh. So ayan, no, yung kulan dito plastering. Already pinapaumpisan ko na yung plastering mga kamukil. Inuna ko dito sa pinakagitna na to. Ayan. So
So itong dalawang kwarto yung uunahin ko sa pagpa-plastering, kasi pag tapos na ito mga kamukil, papahukay kaagad ako ng septic dito. Kapag uunahin ko kasi yung septic, malamang disturbo. So okay na yun dun mahuli na banda, kasi pwedeng daanin dun sa likod eh. Pagka dyan sa harap, walang problema. Ito lang. Gandito kasi yung septic natin eh. Yan. So kukumputin lang natin yung quotation na binigay ko dito kay kliyente, 6x6, 6 feet yung lapad niya, 6 feet din yung lalim. Ngayon nagkakaroon ng pagbabago yan, kasi dito alam ko sa ilalim nito matubig eh. Alam na namin yung area at nakailang project na ako dito sa Tagum. So ang gagawin ko na lang, hindi ko na makukuha yung lalim na 6 feet, papahaba na lang tayo. So kukumputin natin yung CHB na magagamit sa 6x6, compare dun sa pahaba, no, hindi na palalim. So kung hanggang saan lang yun, dun lang tayo magbubutas. Nasa 600 pieces lang kasi yung ano eh, yung CHB na na-compute ko. So hanggang dun lang tayo, kasi yun lang yung naibigay kong quotation kay kliyente. Nangyayari yun mga kamukil, kasi hindi kaagad namin napag-isipan, no? Although alam ko na, no? So ang hiningi ni kliyente sa akin 6x6, so binigyan ko siya ng quotation na yun. Pagbigay ko ng quotation, saka ako nag-explain sa kanya, sir, ganito yung mangyayari dito, hindi natin nasusunod to. So ganun yung mangyayari, pahaba kami. Na-explain ko sa kanya, agree naman siya. So diretso na yan. Thank you mga kamukil. Okay. Yan. Hello. So, pagta-tiles, no? Rescue tayo sa nagta-tiles dito. May bagong aplikante kasi tayo. So, siya yung iniwan ko dito. O, nirescue ko siya mga kamukil kasi nasunod naman na yung layout natin na binigay, no? O, mayroon pang kulang talaga, kunti para sa kanya. So, tinuruan ko siya. Yan. Masaya naman ako mga kamukil na willing siya magpaturo, no? Mayroon kasing mga nangyayari sa akin na tinuturuan ko ngayon, kinabukasan hindi na nag-duty. Ayan. So ito siya, kunti na lang, no? Kunti na lang. So ngayon naturuan ko siya, for the first time namin nagsasama. So sa susunod, alam niya na yung mga gagawin, nakikita niya na, no? Itong mga kantumisang ginagawa natin dito sa gilid, no? Mga ganyan. So pagka nalagyan to bukas ng pasya, may nakating na si Wangwang na pampasya natin dito sa gilid na to. Pati mga sidings, may mga tiles pa tayo doon. Maganda na to bukas. Bali kinukuha ko sana mga kamukil 3 inches lang yung makikita sana dito, no? Palibot yan lahat, pero hindi kayanin. 4 inches talaga o 10 cm yung pinakapasya niya. Madalas naman talaga ganyan mangyayari mga kamukila. Nakukuha lang, ma-achieve lang natin yung 3 cm, 3 inches to 2 inches kapag rektang papatong natin sa cabinet yung ating mga pagta-tiles, no, sa isang lababo. Ito pagka konkreto talaga yung ating ginagawang countertop, malimit talaga yan. 4 inches yung pinakapasya niya. Ayan, sa gilid na yan. So 4 inches yung ating ginagawa. Ayan, kinakating na yan. Bukas kantumisan na lang yan o imamiter na lang. Tapos kabit dyan. May mga kunti pang titibagin ito. Tatabasin pa to bukas. Tapos saka sidingan. So ito na yung forma niya. So pag si-sit up ng cooktop, malimit sa akin sa cooktop, nakapatong lang talaga sa tiles. Tapos meron niyang ano dito eh, meron niyang double sided tip dito, no, makapalibot yan dito.
Ang purpose nun para hindi papasok yung tubig, hindi dadaan dito yung pinakatubig niya. Pero tatanungin ko pa si kliyente bukas kung ano yung gusto niya. Lagi tayong sumusunod sa kliyente, pati dito sa ating kitchen sink, no? So undermount kasi yung gagamitin natin dito. May mga undermount na gusto din ng kliyente natin na naka-flashing lang siya sa tiles. Meron ding iba na nasa ilalim ng tiles yung pinaka kitchen sink. So ito bukas tatanungin ko si kliyente kung ano yung gusto niya, naka-flashing o naka-baba pa siya sa tiles. Pagka naka-flashing sa tiles mga kamukil, i-actual natin yun, papasok natin, guguhitan natin gilid ng ating kitchen sink, tapos saka natin titirahin ng grinder. Hindi na to mag bibiyak mga kamugil kasi nakadikit na siya. Ang mangyayari kasi kapag pinorma natin kaagad, saka natin ididikit yung tiles, malimit mga kamugil, mababali talaga siya dito o di kaya sa mga maliitang parte, no? Kasi yung nosing ng ating kitchen sink nasa 1.5 inch, no? So nandito pa siya, malapad pa dito yung tama niya, bukas palibot yan. So ikakat na lang natin, pero i-actual natin yung ating kitchen sink. Sana lang flashing yung gusto niya, kahit flashing man o mapababa siya sa tiles, walang problema. Ikakat lang natin, tapos titiktikan, tapos i-align natin yung pinaka flooring niya, salpak natin yung kitchen sink. Ibig sabihin kasi sa mga baguhan, kapag ka-flashing, ibig sabihin pantay yung kitchen sink natin at saka yung tiles, no? Kapag undermount kasi malimit, nakababa talaga yan yung kitchen sink natin, nakalitaw yung tiles. Ang purpose doon, diretso yung tubig, walang makikita nahuhulog doon sa pinaka flooring. Pero tatanungin pa natin si kliyente bukas. Ito na, no? Konti na, bukas mayayari ito. Ayan na, malinis, puting-puti. Thank you.